paano yun? Sabi ni, ni Attorney Claire Castro na wala daw substance yung inyong inyong impeachment, wala daw basihan yan, maayos nagtatrabaho ang Pangulo, nagkakasakit na nga dahil sa sobrang sipag. Anong masasabi nyo dyan, sir? You woman is a liar. You Baka are siya a si liar, Claire. you woman. Si Kasi Claire hindi mo Castro naman ba yan? nakita yung aming impeachment complaint. Coach Oli po, meron na akong tanong kasi nabanggit nyo kanina. So, confident kayo na meron na tayong numero dyan dito sa lower house. Hindi kaya makakatulong na palitan na rin yung speaker? Baka mas swabe ang dating nun. Isa-isang laban lang tayo. Ang pinaka-immediate na laban natin ay ipasa itong impeachment complaint na ito. Dahil pagdating sa Monday, ang una nilang gagawin ay i-refer ito sa Committee on Justice at mababar na tayo mag-file ng impeachment complaint. Wala na tayong panahon para palitan pa ang liderato. Pero one step at a time, malinaw po ang plano namin. Itong mga kasama ko, mga bigatin, itong mga ito, hindi nila itataya ang reputasyon nila kung alam nilang merong possibility of failure. Sure na sure kami magiging successful ito. Basta bigyan nyo lang ng pagkakataon ng taong bayan na ma-ventilate at ma-discuss at mapaglabanan to trial doon sa loob ng komite at sa loob ng impeachment court sa Senate yung aming impeachment complaint. Actually, attorney, kaya ako lang natanong yun kasi baka makatulong, no? Pero since may numero kayo, naisip ko lang, dahil nauuso dyan pinapatayan ka ng mic, hinaharang nila, pagka sila pa ang nakaupo, sila pa ang majority, sila pa yung nakaposisyon, baka ipitin ng ipitin. Kasunod nung, inipit na nga kayo, hindi na nga pinapasa. Tingnan natin. Pero one step at a time, tulad ng sabi ko, malay mo, i-take namin yung advisement mo sa susunod. Baka iba na yung ating Speaker of the House. Attorney, nabanggit mo kanina yung mga nagpa-file ng impeachment, pag Duterte supporters, hindi nila tinatanggap. Ngayon, napaisip ako, natatakot ba sila? Kasi yung second is galing sa Makabayan Block, which is hindi naman Duterte supporter. Tapos sabi nyo nga, kayo, hindi rin Duterte supporter. Sa tingin mo, natatakot sila dito sa second and third impeachment kaya nila hinaharang to? Natatakot sila dahil alam nilang guilty sila. Alam nilang dito babagsak si BBM. Dahil napakadali na pabagsakin si BBM through impeachment. Ang pinakamalakas dyan na ebidensya ay yung statement ni Zaldico. Public statements lahat yan, admissible in evidence lahat yung mga bagay na yan. Kwinento niya na sila mismo ang nagnakaw. Ang grupo nila, Zaldi, si Romualdez at si BBM, merong pruweba na pag-deliver ng mga mali-maletang bilyones doon sa Malacanang, doon sa Forbes Park. Ang question na lang ngayon ay yung credibility ni Zaldi at yung credibility ng pagtanggi ni BBM na AI daw si Zaldi. Kung ikaw ang judge, at yung isang witness, sinasabi niya detalyado ang kanyang pagkakwento and everything fits. Tapos yung depensa lang ng kanilang co-conspirator ay AI. Kanino ka maniniwala? Siyempre, maniniwala ka sa mas credible na witness. Automatic convicted yan. Kung ganun lamang ang proseso ng pag-iisip, normal na korte, automatic convicted sa impeachment si BBM at tanggal kaagad siya. Alam nila na napakasimple ng kaso laban kay BBM. Once mapunta ito sa tamang trial, magiging successful talaga itong impeachment na ito. Attorney, sino ka mukha ko, Attorney? Ang ganda mo, para kang parang ikaw yung mga nakarelasyon ko dati. Attorney, may tanong ako. Napansin lang namin, bakit yung Makabayan Block napasa ng impeachment, parang hindi naman sila nilamga. Bakit hindi sila nag-iingay kagaya ng ginagawa nyo? Bakit sila Kasi wala naman silang... Mahina din siguro sila. O hindi sila suportada ng tao. Siguro yung filosofiya nila pampolitika ay hindi tanggap ng tao. Pero alam natin, ang katotohanan dito ay, ang pinakamalakas ngayon na impluwensya sa Pilipinas ay laban kay BBM at patalsikin siya. At ang mas malakas na susunod na impluwensya ay yung mga Duterte supporters. O hindi ba? At kaya yun ang tinatanggap ng taong bayan kapag nagsasalita. Itong mga Makabayan Block, mahina din kasi itong mga ito. Kapag nagsalita rin itong mga ito, puro ang daming kumokontra. Yung mga taong bayan kumokontra sa kanila dahil they are spent force. Tama. Sabi nga nila, wala silang maayos na representative.
at Ako- wala nang tiwala ang taong bayan sa kanila. Naturally, kung nasa tamang side ka ng political fight, doon magko-congregate ang opinion ng taong bayan at sa ngayon nagko-congregate ang opinion ng taong bayan sa grupo namin. Sa amin sila naniniwala, kaya kami lang, yung mga statement lang namin ang kanilang tinatanggap. Attorney, gusto ko na magsampa ng impeachment eh. Okay naman yun. Ano po? Pwede ba ako magsampa ng impeachment laban kay Marcos? Ako, kunyari ako, normal na tao lang ako. Meron ba akong karapatan para magsampa ng impeachment laban kay Marcos? O yun, bilisan mo, baka makahabol ka pa sa Monday. At Ganon? dapat meron ka rin endorser katulad namin. Siguro wag na. Baka hindi ako maintindihan eh. Ikaw na lang, attorney. Attorney, ito lang, medyo abante lang tayo ng konti, ano? Kunwari, nakuha natin ng bilang at na-transmit yung impeachment complaint from the lower house. Ngayon, sa tingin nyo ba may bilang din kayo sa somehow dito sa Senate? Alam natin na etong si Soto tsaka si Lacson talagang medyo aso ng administrasyon. Itong dalawang tao na ito na aso ay dalawa lamang. Ilan ang ating senador? 24. Itong mga taong ito ay magsisibaliktaran kapag naramdaman na nila na ang damdamin ng taong bayan ay para sa impeachment na ito. Alam natin na ang pulso ng taong bayan ay para matanggal na si BBM sa kanyang pwesto. Ang hinihintay na lang nila ay yung trigger, yung formal na proseso. At ang formal na proseso, walang ibang paraan under our Constitution except through this impeachment process. Kaya kapag nakita nila na maayos yung trigger at sumang-ayon yung taong bayan, lahat ng mga miyembro ng Senate at magsisibaliktaran na at kakampi na sa atin. At ramdam na ramdam natin yan at ang dami na nating nakausap sa kanilang grupo. Attorney, balikan ko lang yung tungkol doon sa Makabayan Black. Legit ba yung sinampa nila o baka tanim impeachment gaya nung unang impeachment na sinampa? Hindi ko pa nabasa yung kanilang impeachment complaint, pero bigyan natin sila ng benefit of the doubt. Mukhang mga bigatin rin naman itong mga abogado na dala nila eh. Nandyan rin naman yung head ng flag, di ba, na congressman na ngayon at ang dami-dami rin nila. Mukhang pinaghirapan din nila at medyo makapal-kapal din at substantive din yung kanilang impeachment complaint. At any rate, ginagarantisado ko sa inyo na yung grupo namin ay napakaganda at napaka-competent ng aming preparation ng aming impeachment complaint. Handang-handa kami, nag-iinit na nga kami. Success ito once pumunta sa proseso. Hindi, palagay ko kaya na itatanong yan, attorney, ng mga kasamahan natin dito, pati ng mga kababayan natin. Gawa ng, ayun nga, katulad ng sinabi ni Sir Jack, hindi sila nag-iingay the way na ginagawa ninyo. Kasi kung talagang katulad ninyo, alam nyo na malakas, katulad ninyo, alam nyong pulido, paglalaban mo yung fina-file mo. Sana sinight nila yung karapatan nila na kasi maingay naman sila pagdating sa karapatan bakit hindi tinanggap yung sa kanila? Although nasagot nyo naman na yan dahil sinabi nyo nga na wala naman kasi talagang nakikinig sa kanila Bukod sa mali yung kanilang posisyon sa ngayon dahil ang gusto talaga ng tao yung impeachment na talagang malakas katulad nung sa inyo. Baka mahina talaga yung mga abogado nila kasi noong nandun sila sa loob, nag-attempt din daw sila na mag-video. Kaso sinabihan ng deputy na wag po kayong mag-video. Ayun, tiklop kaagad sila. Nung kami, ako nag-live ako, buti na lang complainant ako. Sa pagkauna, hindi pa natapos ng deputy yung kanyang sentence para pigilan kami na mag-record. Sagot kaagad si Atty. Topacio, hindi pwede! Nasa public place tayo. Ikaw isang public official na nagpe-perform ng public duty. Lahat ito ay public, kaya wala kang expectation of privacy. Hindi pwede na pigilan mo kami na mag-record tapos sunod-sunod na yung depensa sa aming maayos na team at abogado. Hindi niya na makontra. Tameme na kagad itong deputy. Kaya yun po ang sinasabi ko sa inyo. Dapat palaban, malakas at marunong sa batas ang team ng impeachment para kahit na anong paghaharang na ginagawa nila, hindi uubra. Ito na po ay isa sa patunay na kapag kami ay binigyan ninyo ng pagkakataon na ilaban itong impeachment complaint na ito, walang makakapigil sa amin. Hindi kasi ano yun, Boss Dada. Ang sa tingin ko doon, kasi yung laban nila sa opisina, nasuplak sila agad Pero kung sa bundok yun, baka may video yun. Oo. Anyway, attorney, yung unang complaint, ni-reveal nila yung complaints, di ba? At least 5 ata yun. Na kung tutuusin, lahat yun ay valid na mga complaints na talagang nagawa ng Marcos administration.
masasabi niyo ho ba na mas malakas dito yung complaint? Or ano po ang pagkakaiba ng complaint na ihahain ninyo? At kung meron man, kung po pwede natin i-reveal ngayon, kahit isa, baka pwedeng Ilang pages ba yan, Master ilang pages Judea? ba yan? Sabi nila, yung una, 15 pages 15 lang daw. pages. Oo. So yung Ito ba? ngayon, yung sa inyo, Nakamaleta daw eh. ilang pages po yan at baka po pwede makakurot ng kahit isa na complaint. Kung po pwede lang naman. Kung hindi, wala namang problema po. Ang pagkakaiba ay yung substance. I-compare mo yung unang impeachment complaint sa impeachment complaint namin. Yung unang impeachment complaint, 15 pages. Yung impeachment complaint namin, maleta. Ang kapal ng mga attachment. Ang daming USB recording ng mga video. Ang haba ng mga legal arguments. Yung unang impeachment complaint, walang attachment. Although sinabi nila na pareho yung general allegation, kaso nga lang, kung gusto mong matalo sa isang case or gusto mo talagang magpatalo, talagang hihinaan mo rin yung substantiation mo ng iyong mga allegation. Yun po ang difference. Kapag sinampa mo yan sa ordinary court, wala kang proof kahit ano pang mga pinagsasalita mo diyan sa mga allegations mo, hindi papasayan. Ang difference ng amin ay back up ng documents, public records, mga videos, at meron pa kaming exclusive na witness na si Zaldico. Napakalakas. You could never be more diligent sa pag-prepare ng isang impeachment complaint than the manner by which we prepared our impeachment complaint. Napakaganda ito. Kaya kapag pinasa ang aming impeachment complaint, mahirap itong lusutan. Pasensya na, attorney, pero alam ko matatalino po kayo, pero mukhang may mali po kayo sa inyong ginawa. Kasi dapat yung maleta, sinabi ninyo galing kay Romualdez para tinanggap nila. Kasi kung sinabi nyo kasi impeachment complaint kung sinabi nyo bang, eto may maleta kaming dala-dala dito galing kay Romualdez. Di tinanggap nila. Yun dapat ang ginawa ninyo. Mali naman, hindi nyo kasi kayo nagpaturo sa akin Baka hindi Rimowa. Oo, dapat kasi Rimowa, tapos sabihin nyo galing kay Romualdez. Di tatanggapin nila yon. Pero ito ang katanungan ko. Naandyan, sabi mo kanina yung USB. Yan ba yung USB ni Cathy? Binag? USB ni Cathy, USB ni Attorney Manny, meron itong laman Nako. na mga exclusive videos, Ay! statements ng mga exclusive witnesses. Napaka-exciting nga sana. Ang sarap isa-isahin. Ang sarap i-reveal. Ang hirap lamang pangunahan dahil ma-endanger natin itong mga tao na ito. Napaka-interesting ng ating mga witness. Nako. Alam nila iyon, syempre. Syempre, kaya takot na takot silang tanggapin ang ating impeachment complaint. Ikumpara mo ito sa unang impeachment, walang kalaman-laman, dismiss ka agad yon sa unang tingin pa lamang ng komite once referred doon. So may video dyan na hindi pa nakikita ng publiko. Yun, meron! Nako! Patay tayo Except dyan. yung sex tape ko siguro, baka sana hindi nila na-copy-paste doon. Nako po. Meron ba kayong, meron ding video dyan ng tungkol sa droga? Marami, baka merong humihit-hit na live. Oy! Oy! Yan na. Nako, mabigat Patay tayo dyan. Mabigat tong binitawan mo, ha? Pero parang naano ko doon. Paano mo ito na? Wala Mukhang kami kinalaman doon, ha? Mukhang pipigilan lalo yung impeachment mo, attorney. Meron ba diyang video na rason para magkasakit ka sa tiyan, ganun? Yung ano ba yan? Rason? Si Enrique Rason ba yung sinasabi mo o reason? Ay! Reason. May Kasi ganon? meron kaming basis sa aming impeachment complaint ng Malampaya Contracts. Naku Nako, po, ayan na. patay Yung tao na tayo. Pero eto, ano to legit tong ano na to itong tanong na to Sir, paano kaya lulusot yan? May solid north. Syempre, mga Walang congressman sa solid norte. Baka magkampihan yung mga congressman sa norte, pinapa-impeach nyo yung ano nila, yung kanilang presidente. Walang solid north. Ako na mismo ang nagsasabi sa'yo, napakaitim ko. Ito mukha ko medyo maputi lang konti, pero tingnan niyo yung singit ko at kilikili ko, napakaitim yan. Rinerepresent na namin ang lahat ng Pilipino, lahat ng Ilocano, hindi buo ang suporta ni Presidente BBM sa Luzon. Kaya nga kasama rin namin si Chavit. Doon parang namin sa aming munisipyo, napakaliit nun, 5 ang field flood control projects doon. Inamin mismo ng DPWH at inamin ng mga kontraktor. Doon sa Ilocos Norte, dala ni Chavit yung mga papeles. Ang daming mga ghost na flood control project hindi natapos o kaya substandard within 1 year, sira kaagad. Alam yan ng taong bayan. Ramdam namin ang pulso ng taong bayan. Kaya ganito kami ka-confident na i-push through
ang impeachment complaint na ito. Kapag wala kaming confidence na susuportahan kami ng taong bayan, hindi namin ma-assemble itong all-star impeachment team na ito. Ayun. Attorney, so ibig sabihin nito ay na-redeem ni Cathy Binag yung sarili niya kasi hinihingan siya ng USB. O eto na, inilabas na. Pero ang tanong ko po, eto, kung halimbawa po hindi tanggapin ng Secretary General, ano po ang next na option or steps ninyo? Yung Kasi Monday remedy? ngayon eh. Ah? Master Judea eh. Ah. Dapat ngayon yung resume eh. Ay, hindi pala. Monday pa pala. Monday Sabado pala pa. pala ngayon. Sabado ngayon. Sorry. Advance ka mag-isip Advance talaga. ako mag-isip So, eh. ibig sabihin, ang katanungan ko, ano bang legal remedy ang gagawin natin? O pwede ba silang kasuhan dyan kung hindi nila tatanggapin itong complaint na ito? Malakas ang tsansa na magsampa ulit kami ng impeachment complaint. Isa pang attempt sa Monday. Kasi yung session naman nila ay sa hapon eh. Bukas naman yung Office of the Secretary General ng House ng umaga. Yung Makabayan Black mag-a-attempt din ulit sa umaga. Kami mag-a-attempt din ulit kami sa araw na iyon bago pa magsimula yung kanilang session at bago pa nila i-refer sa Committee on Justice. Tandaan ninyo, kapag regular session yan, hindi nila pwedeng agahan yung kanilang session. Kaya meron pa kaming konting wiggle room and wiggle time para makapagpasa o makagawa ng pangalawang attempt na pagpasa ng impeachment complaint. Pero ito tanong lang. Hindi naman kayo nagde-date ni Cathy Binag, no? Oo, single naman kayo pareho. Hoy! Yun, muse namin yun si Cathy Binag. Ang daming siguraduhin mo lang. nagkakatras niyan. Malilintik Sagot namin. Kung pwede lang, exclusive sa akin si Cathy eh. Siguraduhin mo lang, malilintikan ka sa akin, attorney. Kaya pala hindi ako makaporma eh. Attorney, may tanong ako. Attorney, anong mangyayari kay Marcos kapag natuloy na yung impeachment? Sino ang magiging acting president natin? Sino? Siyempre, kapag natanggal yung presidente through impeachment, ang papalit dyan yung vice president. Tandaan natin, yung ating sitting vice president na si VP Sara Duterte ay merong mandato ng taong bayan through a democratic process of election. Automatic yan, implicit yan sa understanding ng taong bayan nung inelect nila si VP na kapag mag-resign, mamatay or ma-impeach yung presidente ng Pilipinas ay siya yung papalit. Kaya respetuhin natin yung constitutional succession na iyon. Attorney, ang problema, si Vice President Sara, kinakasuhan rin. I mean, may impeachment din siya. Ano Kamu- yan? Kasi sa February 6, mag-expire yung 1-year bar. Sigurado, ma-file din ng impeachment. Sino yung magpapail nun? Yung mga makabayan. Ang Ay, mga bobo. Ay, mga Ba't ba galit ka sa mga Galit ka sa mga Kasi makabayan? masama ugali. Umakampi sa magnanakaw, di ba? Makabayan ba yun? Baka makabayag. Makabundok. Ano yan? Tanong Makabundok. mo, ang tanong ni Sir Jack, kung may impeachment din kay VP Sara. Yung tanong ko. Pero ito, di ba, kung natuloy yung impeachment kay Marcos, sino yung magiging acting president? Si Hindi na Inday siya na. acting president. President na automatic kapag ganun? matanggal si Marcos. Oo. Akala ko kasi hasakalin mo na sa leeg. Kumbaga sa yung proseso, sakal mo na sa leeg bago hatulan. Iba, tayo pinanonood Iba mo yun, kung ano-anong pinapanood mo. Sorry. Kailan sakalin yung sa leeg. Pero attorney, may Anong category impeachment. sa May pinapanood mo impeachment. sa video yung mga yan? May impeachment, attorney, kay BBM. And then February, alam din natin na magkakaroon din ng impeachment na ipa-file kay VP Sara. So itong dalawang impeachment na to, let's say for example, na gano'n siya, nag-proceed siya, na-impeach silang parehas sa Congress at papunta na ng Senado. Anong mga scenarios yung ine-expect ninyo? Hindi, pwede bang sabay? Yung dalawa? O, pwede bang parehas, gano'n? In theory, pwedeng sabay, pero in all practicality, isa-isa lang. Kasi hindi naman pwede. Kasi ang magko-convene as impeachment court ay yung buong Senate. So hindi pwede na all at the same time ay dalawa yung impeachment na kanilang ginajuggle. At nakakalito rin yan sa taong bayan kapag pinapanood mo yung context switch niyan every time nanonood ko ng TV. Kaninong impeachment ba itong pinag-uusapan natin? Pero ang question is, yung impeachment ni VP Sara ay matagal nang expired sa consciousness ng publiko. Tapos na yan, hindi na masyadong umandar at hindi tinanggap ng public. Kaya natural na wala na yan sa front page. Ang front page ngayon, ang number one issue ngayon sa public sa ating bansa ay yung impeachment ni BBM at yun dapat ang i-prioritize nila. Yun ang problema natin, ano? Kasi sabi mo nga, hindi pa nangyayari yan,
magkakaroon ng filing sa inyo, magkakaroon din ng filing sa February for VP Sara. Paano kung inuna nila yung kay VP Sara? Tapos ayun nga, pinarking yung kay BBM. Anong mga tawag dito, scenarios yung tumatakbo sa isip ninyo if ever yung mga yan mangyari? Tandaan natin, mas popular si VP Sara ngayon kaysa kay President BBM. 68% ng mga Pilipino galit kay BBM. Whereas kay VP Sara, overwhelming majority ang suportado sa kanya. Kapag nakita ng taong bayan na ang pinush nilang tanggalin na personalidad na leader sa ating bansa ay yung personalidad na mahal nila. At ayaw nilang i-push yung pagtanggal ng leader na hate nila. Baka ayaw na nilang mag-participate sa impeachment process. Baka mag-take na sila ng extra constitutional process ng pag-remove ng ulo ng ating bansa. At alam nyo na ang sinasabi ko. Nako, malupit yan. Attorney, balikan ko yung sinabi mo kanina na mag-a-attempt kayo for the second time. Kasi ang impeachment, pag hindi tinanggap, parang paglabag yan sa rules tsaka sa constitution natin. Ano kayang, kung hindi ulit nila tanggapin, ano kayang pwedeng gawin ninyo na legal action para sa mga ganyan, katulad niyan? Automatic magsasampa tayo ng kaso sa Supreme Court. At ire-retroact on the day na nag-attempt kami na mag-file ng aming impeachment complaint, yung filing ng impeachment complaint kapag pinagbigyan ng Supreme Court yung aming petition. Kasi obviously, grave abuse of discretion on the part ng Office of the Secretary General of the House na tanggihan ang impeachment complaint na wala naman silang basis na pag-deny. At ministerial duty nila iyon, wala silang dahilan sa batas para i-decline na i-receive ang aming impeachment complaint. At uutusan sila ng Supreme Court na tanggapin ang aming impeachment complaint at ire-retroact nila yung date ng filing before the date ng pag-refer sa Committee on Justice ng anumang impeachment complaint na ire-refer nila sa Monday. Di syempre mayroon nangyaring balik tayo ulit dun sa una, may nangyaring sa tingin namin may nangyaring paglabag sa batas doon sa hindi nila pagtanggap. Sabi nyo nga, it is an office, hindi siya pag-aari ng isang tao or hindi nagpa-function yung office na yon dahil sa isang tao. Do you consider filing cases against itong Secretary General and itong kanyang Deputy Secretary General? Hindi lang considered, Boss Dada. We have decided to thoroughly crush them dahil hindi pwedeng makalusot sa mata ng taong bayan na walang pananagutan ang mga obvious na tumatanggi na gumawa ng kanilang tungkulin. Binabayaran sila ng taong bayan. Kami ang nagpapasweldo sa kanila pero sa harap-harapan ng taong bayan ayaw nilang gawin ang kanilang trabaho. Actually, Vice Mayor Attorney, sobrang humahawa ako sa'yo eh. Actually, last year pa lang bago magkaroon ng kampanya nakapalo na ako sa'yo kasi ang nakakam mo Ako Nababayot ka na ata. nababakla ako sa'yo. Nagkakla, Mayor. Pero, ito yung ko sa'yo. Ang galing mo at nakakam mo, sana hanggang sa mawala si Marcos, nagsaka pa rin, huwag ka mawawala. Magpapasalamat na ako sa iyo Mayor. Vice Mayor. Sana magtuloy-tuloy ang pinaglalaban mo para sa amin. Makakaasa po kayo na hindi ako titigil hanggat merong katiwalaan sa ating lipunan. Hindi titigil si Attorney Harold Respicio na ipaglaban ang ating karapatan. At wala nang mas malaki pang katiwalaan na nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas kaysa sa katiwalian na pinamumunuan ni BBM. Paano yun? Sabi ni Attorney Claire Castro na wala daw substance yung inyong impeachment, wala daw basihan yan, maayos nagtatrabaho ang Pangulo, nagkakasakit na nga dahil sa sobrang sipag. Anong masasabi nyo dyan, sir? You woman is a liar. You Baka are siya a si liar, Claire. you woman. Si Kasi Claire hindi mo Castro naman ba yan? nakita yung aming impeachment complaint. Tandaan ninyo, hindi kami nag-iwan ng kopya ng impeachment complaint sa office ng Secretary General. Hanggang ngayon, walang may alam ng laman ng aming impeachment complaint. Kaya itong sinabi niya na walang kwenta, pinangungunahan mo, halatang hindi mo nabasa. Kasi kahit sino sa labas, walang nakabasa pa ng aming impeachment complaint. Ay, so hindi nyo iniwan? Kasi ang parang napapanood ko sa vlog mo nung live ka, iniwan nyo dun Kasi parang sinasabi nyo na considered as received na yan.
dahil ministerial nga ang function ng ng opisina na yan, iwan namin yan dito, considers tanggap na yan. Hindi, We hindi pala. tendered and proffered yung impeachment complaint with proper endorsements. Yun ang inoffer namin sa kanila. Pero once sinabi nila na hindi nila tatanggapin, hindi tama na iiwan yung impeachment complaint sa kanila dahil sapat na yung tendering at ang kanilang refusal para complete yung filing legally. Katulad yan ng pagbayad ng utang or pagbili sa tindahan. Halimbawa, nasa civil code yan. Kapag bumili ka sa tindahan at ayaw nilang tanggapin ang iyong bayad, itender mo lang, ito po, nagbabayad ako. Pero once tumanggi siya, wala kang obligasyon na iwan yung pera na iyon. Kasi baka kapag iniwan yung pera na iyon at hindi niya pinick up yung pera na iyon, kapag nawala yung pera na iyon, mawawalan ka ng pera. Alright? Kaya pagdating sa korte, kapag nagpatunayan tayo kung meron bang effective na payment, in that case, basta maipakita mo sa korte na nag-tender ka ng iyong payment, good as payment iyon. Ganon din dito sa ating file. Once nag-tender tayo ng kompletong complaint with endorsements, nag-proffer tayo ng ating complaint, it was as good as filed because explicitly refuse nila yung filing. Nako, kung wala na kayo, may mga tanong pa ba kayo, mga banateros? Okay na ako. Sige, may tanong ka pa. Ako, nagpapasalamat na lang ako kay Mayor, nakakasamahan niya eh. Vice Mayor lang. Mayor na yan. Promote mo. Ako na, Governor na tawag ko dyan eh. Governor, maraming salamat sa'yo, Governor ng Isabela. 2028, minukurok lang ako na. Maraming salamat sa'yo, Mayor. Pero hingan natin si Attorney Harold ng kanyang final message sa lahat ng mga nanonood ngayon na banateros na talagang abang na abang dito at nagpapasalamat din sa inyo ng lubos. Mga kababayan, obligasyon po natin na every time nakakita tayo ng kamalian sa ating lipunan, na bigyan sila ng pansin at i-push natin na patigilin sila. Dahil po kapag nakikita na natin sa ating mga mata na niloloko tayo at hindi pa rin tayo gumagawa ng hakbang at sa huli ay tayo ang nagdurusa, baka tayo na rin ang may kasalanan na iyon dahil binibigyan na po tayo ng paraan ng ating konstitusyon at ng mga batas para habulin sila at tanggalin sila sa pwesto. Once tumahimik po tayo, mas humihina po ang ating kaso, mas lalo silang nagfo-flourish sa kanilang pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Kaya kailangan po tayong mag-participate, sumigaw po tayo, huwag tayong tumigil. Tapangan po natin, ito lamang ang tanging paraan para mapatigil na ang mga buwaya sa pamumuno at pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Maraming salamat, Attorney Vice Mayor Harold Respicio ng Reyna Mercedes Isabela. Mabuhay po kayo.